Mr. Sponsor, kung sana po ay makakapagtanong po ng ilang bagay sa inyo pong privilege speech na binitawan sa hapong ito. Certainly, Mr. President, with pleasure. Mr. President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating, Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghahalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya'y nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor, Ngayon January 18, 1988 were the elections. I was sworn in as Vice Mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo'y maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kumbisan nga po, halos maiisip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Paghalimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun. Bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag naksawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kesa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before. The day we stop buying is the day they stop selling. Wala nang magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan.
Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yon, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na nakaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun. Mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po ay halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak. Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sapilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problemang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. Maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right. But hayaan niyo pong dagdagan ko. Ano? At hindi lang yung escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, drug dependent pa rin kahit ubos na droga. Ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba ang pinagsisimulan dyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it. And that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun. Because P stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Nakala nila, makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalaki hong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyares na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sumubok at malulung dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity.
At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa Drug Abuse Resistance Education Program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, iyon na tinatawag nga na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po. Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung P, pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung E, ano na po yung E, Mr. President? Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung A, availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya, sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung C, Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Dito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang yung huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga, literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya Doon pa rin siya sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President. Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon, litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ang droga. Nakakalungkot po, nakakatakot. Sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Just for the record, Mr. President, tayo naman po ang Kongreso at Senado, hindi po nagkukulang kung tutuusin. Lagi po nating hinaharap ito. At meron nga po tayo mga tinutulak na mga bagong batas na pwedeng sumagupa dito. Ang isa po na mga naipasa na natin na inaasahan ko that in the very near future, the Executive Department will finish this. This is Republic Act 11928. This is the Separate Facilities for Heinous Crimes Act. Ito po yung mag-i-establish tayo ng isang lugar na kung saan nakahiwalay yung mga high-level drug traffickers para po maiwasan na natin yung debate naman pagdating sa death penalty. Anyway, Mr. President, maraming salamat. Kinukumpara ko yung tinatanong ko, sino mas mahal ng bayan ng Pilipino? Yung mga dumidepensa sa 500 OFW sa China, sa Hong Kong, sa Macau,
sa loob ng China o overseas Filipino workers doon, yung mga dumidepensa at tumutulong sa mga exporters ng durian, saging, pinya ng Mindanao, yung mga nangangalaga ng posibilidad na magkaroon po ng joint venture sa gas and oil exploration between China and the Philippines and other countries, or yung mga naghahadlang po dito sa halimbawa sa panggugulo ay nahadlangan po yung pagbabalik po ng 2 milyong turistang China na gumagastos po ng $2.5 billion a year. Sinong makabayan daw po doon? Sinong nagmamahal sa Pilipinas at sa Pilipino? So I think malinaw. Ano ho ba ninyo tinitingnan itong Senate resolution? Inaprubahan o inadapt po na Senate resolution na kumukundina sa China Yeah. kahapon. Yeah, well, number one, Jay, sorry, wala kasi akong video kaya hindi ko nakikita kung sino nag-a-anchor ngayon. So, Yes, Jay, sir. good morning. May kasama ka ba para Si Admar. mabati ko? Si Admar po. Si Admar, Yes good po. morning. Sorry. It's fine po. Ayaw ko kung anong diferensya ng aking Viber ngayon. Ayaw mag-video. Yes, sir, go ahead. Good morning ulit. No? Unang-una, hindi pa po malinaw yung lingwahe na lalabas na resolution. Wala daw objection na dito pero napakaraming debate kagabi. Kita po natin na sa loobin po ng mga nasa oposisyon sa Senado ay marami po silang hindi gusto dito sa resolution na to. Number two, it is not yet correct to call it a condemnation dahil po subject to style pa itong resolution. So, ihintayin ko at dapat hintayin natin po ang final wording po nito kung anong klase, rejection ba, opposition to the Chinese embassy statements, anong eksaktong mga salita. No? Pero dito po nakita ko po na unang-una sa kabila po ito ng pagkaamin po ni now Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo na bukas na sila sa dialogues with the Chinese Embassy. At if I could remember correctly, sinasabi ni Tulfo na be more professional now sa language and so on. So, meron pong pagbabago sa Senado pero yung ibang mga senador siguro sa majority nasasaktan pa rin dahil po hindi po talagang diretsong sumuporta po ang DFA dahil po paalala po ang DFA sa kanilang communication. Although in general, sabi na they support all elected government officials and government representatives. No? Pero hindi po elected official, halimbawa si Tariera. Opo. So, very, So sa kabila po nitong reconciliation na in-extend ni Tulfo, lumabas ito dahil meron sigurong ibang mga senador sa majority na nasasaktan pa rin at gustong sagutin ang Chinese Embassy. But ang importante po na idagdag po sa lahat na to ay talagang ang Philippine government po ay nagbabago na ng direksyon dito sa Chinese Embassy at sa China at is turning a better, warmer attitude towards China dahil po makikita po natin, very significant po ito na lumabas ng balita kahapong gabi yata, I'm not sure, but now nasa headline po ng ilang mga pahayagan, nasa front pages, that the Department of Foreign Affairs has appointed as DFA's official spokesman for maritime affairs. Ibig po sabihin po nito, nag-a-assert na po ang Department of Foreign Affairs na sila ang pangunahing boses dito sa maritime issues, dito sa mga West Philippine Sea, at itong mga to. So, Tariera should be stepping aside. But of course, we do not expect Tariera to keep quiet dahil po di po madisiplina po yan. Dahil malinaw naman po ang tinitindigan ni Tariera ay yung suporta ng Amerikano at ng mga American proxies para panggulo. In the meantime, the Chinese Embassy, I'm sure, will just take this very professionally, diplomatically. Wala pong mga fuck you ang narinig natin sa Chinese Embassy na narinig natin sa majority member ng Senate of the Philippines. No? Pero tinatapatan po nila like Ambassador Jing Qian said, itong bagong ambassador ng China,
patuloy ang dialogue ng Pilipinas at China. In fact, yung simula na ulit ng dialogue ay nangyari kahapon nata, no? At may mga larawan na lumabas na magkaharapan ng Ministry of Foreign Affairs at Secretary at the Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. So yun po talaga ang stress ng Department of Foreign Affairs. At ang pag-appoint po nito kay Rogelio Villanueva, PMA graduate, joins a long list of Philippine spokespersons for maritime issues. This stands, may larawan po dito as he was introduced to a room full of journalists. Rogelio Villanueva Jr. stands at the attention on the sidelines of an undecorated hall inside the DFA headquarters in Pasay City. Opo. So formal na inanunsyo na po ito. And this is the answer of the Department of Foreign Affairs and Malacanang to all these other bangayan na narinig natin, nakikita natin. Po. So, yung resolution sa galing sa Senate does not mean very much really sa diplomatic position po ng Pilipinas na naging positibo na po. So, sa madaling salita, Kamentong, hindi ganoon kalaki yung impact para po sa China itong Senate resolution? Wala pong impact po ito. Basta tinulit na din ni Ambassador Jing Jian na pangkausap lang nila ay ang DFA at ang Malacanang. At kung meron mga utos na personal grab and so on, basta mag-utos lang ang Malacanang. Mag-e-empake ang buong embahada. Pero isipin po natin yung mga sinasabi naman po nung sila Senator Marcoleta at iba pa na maraming interest po ang Pilipinas na nakasalalay po sa magandang pakikipag-ugnay sa China. At yung West Philippine issue ay maraming technicalities na hindi po pinapaliwanag ng mga tulad ni Tariela. At hindi ba umunta si Tariela sa pakikipag-debate kay Marcoleta. Pero ngayon hintayin natin po yung sinasabing tinanggap ni Carpio daw na makipag-debate kay Marcoleta. Dahil napakaraming mga detalyadong mga importanteng informasyon na lalabas po diyan at makapatunay po ni Marcoleta na kailangan marami pang gagawin ng Pilipinas para mapatibay po ang claims ng Pilipinas diyan. Hindi lang laban sa China, kundi laban sa Malaysia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Brunei. Maraming ibang mga bansa pang may claim diyan. Opo, Kamentong, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, gaano ho ba kahalaga para po sa taong bayan na dapat paano nila tinitingnan itong mga diskusyon at debate dyan po sa Senado patungkol nga dito sa issue ng China at Pilipinas? Kasi alam mo naman, pag magsasalita ka ng pabor sa China, sasabihin pro-China ka. At kapag hindi naman ay pro-America. Parang ganun po yung nagiging So, ang punto ko lamang, ito bang debate, talakayan dyan sa Senado, nakikita po ninyong isang parte lamang ng political propaganda para maging relevant po yung mga opisyal ng gobyerno, lalo na po yung mga politiko sa ngayon? Nagtiteater lang po ng marami po sa mga senador. Nagtiteater po, nagdadrama po, megaphone diplomacy para madiin ang kanilang mga pangalan para sa mga susunod na halalan. Lalo-lalo na ng mga nag-ambisyon na tapatan si Sara Duterte. Sila Dita Hontiveros, talagang sumasayaw-sayaw, nagdadrama-drama para mapaulit-ulit ang pangalan at mukha niya sa mga payagan. Pero ang totoo po, meron akong nilabas na quote card ngayon, no, na kinokompara ko yung tinatanong ko, sino mas mahal ng bayan ng Pilipino? Yung mga dumidepensa sa 500 OFW sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa loob ng China, overseas Filipino workers doon, yung mga dumidepensa at tumutulong sa mga exporters ng durian, saging, pinya ng Mindanao, yung mga nangangalaga ng posibilidad na magkaroon po ng joint venture sa gas and oil exploration between China and the Philippines and other countries, or yung mga naghahadlang po dito sa halimbawa sa panggulo ay nahadlangan po yung
pagbabalik po ng 2 milyong turistang China na gumagastos po ng $2.5 billion a year. Sinong makabayan daw po doon? Sinong nagmamahal sa Pilipinas at sa Pilipino? So I think malinaw po. Pangalawa, ang totoong sentimento po ng taong bayan tungkol sa mga issues na to ay nakikita po natin sa survey noong September 2025 ng Pulse Asia. Isa sa ilan lang pong maasahan na survey group. At lumabas po doon, 4% lang po ng populasyon ang tinuturing na ang West Philippine Sea issue ay pangunahing alalahanin nila. 4 sa 100 Pilipino lang po ang nag-iisip po niyan. Ang 96% o 96 sa 100 Pilipino ang inaalala po ay yung presyo ng bilihin, trabaho, corruption, yung kabuhayan po nila. Yun ang totoong sentimento ng taong bayan. Kaya ang kabayan po sa patriotiko at mga Pilipino ay yung mga nangangalaga po ng economic interest po ng bayan, particularly in relation to the biggest market in human history. Pinakamalaking merkado para sa pagkain, teknolohiya, exports natin, ang China, the Chinese market. Ang kalaban po ng Pilipino po ay yung mga naghahadlang sa mga nagawa na sanang maganda noong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte na napakaraming tulay, infrastructure project, kabubukas lang ng Bukana Bridge sa Davao, yung Wawa Dam, kabubukas lang po ni Ambassador Ching Chian na nagdadagdag po, I think, 600 megawatt power sa kuryente po natin at supply ng tubig sa Metro Manila. Tuloy-tuloy po ang mga projects po ng Chinese Embassy with the Philippine government tulad ng pagpapatuloy po ng dialogo. So positibo lahat ang nangyayari except yung mga malalaking pahayagan po natin. Gusto i-highlight po yung mga yan dahil po sa mga interest ng oligarchs na may control ng malalaking media natin. Kaya salamat po sa SMNI, nag-uulat po kayo ng balanseng balita. Kamentong, magandang umaga, si Admar po ito. No? Pinapatibay ba itong mga pinapahayag po, like kagaya po ni Senador Rodante Marcoleta, nitong si Senador Alan Peter Cayetano, mas pinapatibay pa ba natin yung ating claims or pagigit sa ating interest kung or nagpapahina po dito itong sa kanilang mga nagiging pahayag po? Well, ang ginagawa po nila Senator Marcoleta, nila Senator Jaime Marcos, nila Cayetano ay nagpapatibay sana sa ating mga claims dyan sa South China Sea. Kasi po tulad ng tinutulak po rin ng ibang mga retired admiral ng Philippine Coast Guard tulad ni Admiral Garcia, ang kailangan po talaga yung detalyadong mga descriptions ng maritime boundaries na kine-claim ng Pilipinas ng EEZ. Hindi tama si Carpio na sinasabi nakasaad daw sa UNCLOS na walang limit yung 200 nautical mile ng EEZ. Kasi may overlap po tayo sa ibang claims ng Malaysia, Vietnam, Brunei at iba pa, no, nabanggit ko na kanina. So meron din silang claim na overlap sa claim natin. Kaya po kailangan mag-usap lahat at mag-define kung hanggang saan ang tatanggapin ng magkabilang panig, kung saan ang EEZ ng bawat isa. Eh wala pong ganyang nangyayari. Meron ngang usapan sa ASEAN, yung Code of Conduct yun, isang pag-asa pong maayos lahat po yan. Pero inuunahan po yan lahat nila Tariela, nila Rufus Rodriguez, yung mga pro-America na yan, na hindi po interest ng Pilipino talaga ang itinataguyod dito, kundi panggulong. Alam po ba ninyo, right, at this moment na nagbabangayan po tungkol yan, may bago na ng US military unit ang binubuo sa Pilipinas na tinatapat sa Taiwan, para maging sa aking interpretasyon invasion force sa Taiwan. Hindi po China mag-i-invade sa Taiwan kundi Amerikano at ginagamit po ang Pilipinas na bilang launching pad po sa mga paghahanda po nila. At the same time, inaamo-amo ni Trump ang China at bibisita si Trump sa Abril sa kay President Xi Jinping. Eh bakit tayo naman ay nagpapauto at tinutulak na away sa China? Kaya tama sila Marcoleta, ayusin natin lahat at ipagpatuloy po natin, tamang DFA, tama rin ang Malacanang, pagpatuloy natin ang warm relations with China, buksan na natin ulit yung merkado
alagaan po natin ang economic or kabuhayan na kapakanan po ng bayan natin bago bangayan dyan sa claims na hindi po ma-resolve sa bangayan po yan. Opo, kasi ang tanong din, bakit humahantong tayo dun sa mga name calling, no? Sinasabi agad na, halimbawa, pag ganito mga argumentong inilalahad ni na Senador Cayetano at Senador Marcoleta, sasabihin agad na pro-China, Chinador, ito yung mga bagong katagala sa kanila. Pero wala tayong mga name calling kapag dito panig sa interest naman ng Estados Unidos, kung titimbangin, alin niya sa dalawang bansa na yan ang may malaking pakinabang po ang Pilipinas po, considering na ito naman pong mga sinasabi nyo po lalong magpapatatag, no? Kumbaga parang may devil's advocate ba na naghahanap na para ng mga posibleng problema na aayusin para mas lalo pang tumatag yung atin pong mga claims po, Kamentong. Yeah, kasi talo na po sila Carpio sa argumento. Si Tariela talagang walang masagot sa mga detalyadong mga tanong sa kanya. Dahil siya mismo, inamin niya, hindi pa niya nabasa po ang UNCLOS na kung ilang daang pahina na aking pinasadahan din po. Tulad ng aking kasamang tiyado, pag linawan umarap po sa TRICOM sa Kongreso. Umiwas ang mga TRICOM congressman na pag-usapan yung mga detalye dahil handa po si Kaado na talagang ipaliwanag ang lahat, umiwas po sila at nag-name calling na lang din sila na hindi makabayan kung ano-ano. Yun lang po ang last resort po nila, name calling at hindi argumento. And of course, nakakalamang sila dahil po hawak nilang Inquirer, Philippine Star, TV5, ANC at iba pa. Laging in-interview sila Tariela, sila Raymond Powell. But again, pasasalamat ako kay SMNI, no, sa inyong tulong sa pagpapaliwanag po nitong mga issue na to. Alright. Kamentong, siguro ay yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Alam ng taong bayan kung sino talaga ang mga Pilipino, nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal po sa kapakanan ng bawat Pilipino, sa OFW natin ang kalahating milyon, sa 6 na milyong tourism-related workers na Pilipino na naghihirap po ngayon dahil po nawala po ang merkado ng China, at sa lahat po ng mga umaasa na mapayapa ang Asia para magpatuloy po ang Asian Century na tinatawag, para mabuksan ng bagong era, bagong siglo ng forever peace and forever prosperity sa mundo natin, na itong nakaraang 500 taon sa Western imperialism na hindi po natin natikman na ni isang segundong kapayapaan. Pero sa pamumuno po natin sa Asia, yan po ay ating may tatatag sa buong mundo at gaganda po ang kinabukasan ng sangkatauhan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero